daanan natin mamaya. Gusto ko muna kamustahin. Kamusta yung weekend? How did you spend your weekend? Kakasama na. Kakasama kayo? Hindi kayo nagkakasamaan, ha? Alam niyo kung ba't ko kayo tinatanong? Kasi gusto ko tanongin niyo ako, how did I spend my weekend? Kasi gustong-gusto ko yung sagot. Alam niyo kung ano yung sagot ko? I spent my weekend, to be exact, I spent the last 5 days fulfilling a dream. Fulfilling a promise. Anong pangako yan? Well, let me take you back 14 years ago. Nung sinilang yung anak ko, si Summer. Alam nyo, nung nagbuntis si Sharon kay Summer, nalulugi na yung negosyo namin dyan, yung traditional business namin. Si Summer, akala ng misis ko, normal ang delivery niya. Sa Lasal, Dasma kami nagpapacheck up kasi yung OB ng misis ko, pinsan ng nanay ko, so libre kami. Ang budget ko, 7,000 lang. Bayad lang sa ospital, yung doktor, hindi ko babayaran, yung check-up, di namin binabayaran, 7,000 lang. Kabuhanan na, hindi pa rin bumababa yung tiyan. Sabi nung OB niya sa misis ko kay Sharon, magpa-x-ray ka nga, bakit ang tiyan mo, ang taas pa rin? Nung lumabas yung x-ray, yung sipit-sipitan pala ni Sharon, maliit. Sabi nung OB niya, hindi ka po pwedeng mag-normal, kailangan ka mag-cesarean, i-schedule na natin kasi overdue na yung bata, schedule na natin bukas dahil magmamahal na araw, mamahal ang bayad sa ospital. Hindi kami makasagot. Kasi tinanong ko, magkano magagastos? Sinabi niya yung presyo. Sabi ko, wala akong pera dito. Sa loob-loob ko, nung nakita ng OB na medyo alanganin kami magpa-schedule, sabi niya, o sige, sulat siya sa papel, o sige, dalhin mo ito in case may emergency ka. Paglabas namin ng clinic niya, sabi ni Sharon sa akin, dalhin mo ako sa lying in, sa tabi ng church, kasi yung church namin may katabing lying in. Pipilitin kong mga anak na normal. Ganun siya katapang. Pagdating namin sa lying in, sabi nung lying in, hindi ka po pwedeng mga anak na normal. Pero sabi nung nanay ko, June, gawan mo ng paraan yan. Dahil pag may nangyaring masama sa anak mo at sa asawa mo, baka hindi mo mapatawad ng sarili mo. So ginawa ko, nangutang ako sa ibag ko, kapatid ni Sharon. Pinautang kami para makapanganak lang si Sharon sa Dasma, sa Lasal Dasma. Doon siya nanganak. So na-emergency na si Sharon. In short, na-cesarean siya. Tapos pinanganak si Summer. Doon kami sa ward. Wide lang talaga. Tapos alam mo yon, ang ganito lang kalaking tinutulugan ko doon na bench. Si Sharon lang ang merong ang may bed. Tapos wala kaming lampin, walang damit si Summer. Ate ko pa bumili, 1 dosena sa Baclaran binili. Pajama na puti, di ba? Pati lampin. Tapos si Summer, hindi nagda-diaper yun. Lampin lang ang ginagamit doon. Sabi ko kay Sharon, lalaban mo lang to, sasampay mo, matutuyo ito. Maglalampin lang si Summer sa gabi. Kasi nagtitipid kami. Pag nagda-diaper si Summer ng hindi pa gabi, nag-aaway kami mag-asawa. Sabi ko kay Sharon, lalaban mo lang yan, hindi mo pa magawa. Sabi ko sa kanya, pero at the back of my mind, masakit sa akin yun. Kasi masakit sa tatay, tinitipid ang pamilya, di ba? Tapos, ang panalangin lang ni Sharon that time, Lord, bigyan mo ko ng maraming gatas. Sabi niya gano'n, kasi magugutom ang anak ko pag hindi ako makapagpa-breastfeed. So, nagbe-breastfeed si Sharon. In fact, 4 na taon, 3 taon na ba tumigil si Summer sa breastfeeding? Nag-formula milk lang siya. Nasa school si Sharon kasi volunteer teacher siya sa Maranatha Christian Academy, kung alam niyo yun. Yun yung school ng church namin. Volunteer teacher siya doon. So, pag nagtuturo siya, pinapadedicate ko. Ang gatas niya, panay asukal yun. Panay asukal. Tapos pag uwi ni Sharon, may dala ng tilapia. Yan. Yun yung rasyon ng church namin sa mga teacher. Iuwi niya pa sa amin yung pagsasaluhan namin yung isang tilapia. Alam niyo, nung binigay sa akin si Summer ng doktor, siya, di ba, sinasarian. Nung unang nakawakan ko si Summer, ang sabi ko kagad kay Summer, you deserve all the best thing in life. Sabi ko sa kanya gano'n. Kaya magtatrabaho si Daddy to give you that life. Diba? And yun nga, when I started Sante, yan ang panalangin ko lagi sa Diyos eh. Lord, pagpalain mo ako minsan pa. Kasi ang dami ko ng failure eh. Parang feeling ko, ang dami mong pagkakatiwala sa akin, pero napapabayaan ko. Kasi yung mga pinutol kong business, pumuputo ko naman eh, pero hindi ko mapalaki, hindi ko masustain.
Sabi ko, ang dami mo ng biyaya sa akin, pero parang napapabayaan ko, give me one more chance. Hindi na para sa akin, kundi para sa anak ko. Tinuturo ko lagi si Summer. Alas 6 pa lang nagpo-pray na ako noon ng umaga. Pinaka-late na gising ko yan. Minsan, alas 5 pa lang nagpo-pray na ako. Yun ang lagi kong pinapangatwiranan sa Diyos. Nung nag-Sunday, the rest is history, ika nga nila. And last weekend, nasa Singapore kami magtatay. Kasama ko si Summer. Nanood siya ng Taylor Swift no Thursday. So actually, may dalawang pangarap siya na tinupad ko. Makapanood ng Taylor Swift. So, lumipad kami sa Singapore. Nanood siya ng Taylor Swift. Binisnes class ko pa siya kasi gusto niya rin yon. And pangarap niya magyate. And sabi ko, hindi kita po pwedeng dalhin sa yate ng Santay, bawal bata. Dinala ko siyang Hong Kong. After namin ng Singapore, punta kami sa Hong Kong, 3 araw kami doon. Isa sa highlight na nagyati kami. Kaya ang ganda ng mga picture ni sa amin nung nagyati eh. Nakita niyo yung post ko sa Facebook. Nasa yati yun. So, tuwan-tuwa ako kasi nga, yung sagot ko sa tanong ninyo, na pinilit kong tanongin niyo ako, di ba? How did I spend my weekend? I spent my weekend fulfilling a promise. And that promise is my promise to Summer. That I will give her the best life that she deserves. Ganon tayo mga tatay eh, kahit anong pangit, kahit anong kulit ng anak natin, kahit na anong sama ng ugali eh. Pero, at kahit anong hirap natin, kahit halimbawa financially nag-struggle tayo, naniniwala pa rin tayo that our kids deserve the best life. Di ba? Pag anak na pinag-uusapan, nagbabago na eh. Di ba? Nagbabago na. Talagang lahat gagawin mo eh because ang paniwala mo, my kids deserve the best life. So somehow, tingin ko naman, somehow, Summer is enjoying a better life, di ba? Than most of her classmates, sinasabi ko nga sa kanya yan, than most of her friends sa church. At hindi lang siya, pati yung dalawang mga anak, dalawa pang anak ko, yung lalaki. Pero mo, ilang beses na nag-cruise si Summer. Ilang beses na nakapag-Japan na yan, saan bansa na nagpunta yan. Diba ang sabi ko sa kanya ang hiling niya sa akin ito, nung Sunday ata, nung Saturday, sabi niya, Dad, I want for my 16th birthday sa Paris. Diba? So madali naman dalhin sa Paris eh. Dahil ang plano ko sa 16th birthday niya. Pero ang sarap ng pakiramdam sa tatay na nabibigay mo yung gusto ng mga anak. And kung tatanungin niyo ako kung ano naging motivation ko, yun eh. At yun din ang challenge ko siguro sa inyo. Do this business with your kids in your mind. And not just them, pati yung magiging mga apo niya namin. Kasi kung minsan tatanungin mo sarili ko mo eh, bakit ba ako nagsasantake up? May trabaho naman ako. Si Jolas, engineer. Diba? Bakit ba ako magsasantake? Eh, si Joseph, si Sai, may negosyo. Diba? Alam nyo, dumating din sa, marami nagsasabi sa kanya na ba't pa magsasantay, komportable naman ang buhay, may kinikita. Laging sinasabi sa kanila, think about your kids. Think about your kids. Kasi, though you may be satisfied right now with the kind of life that you have, pero how about your kids? Ang alam ko sa mga bata, they keep on asking for more. Di ba? At ang maganda, yung yung you can always say yes. Di ba? Kasi hindi naman nila sa ikasasama eh. Ang mahirap, yung hindi naman nila sa ikasasama, pero nagno-no ka kasi hindi mo lang kaya. Si Sharon, ang pangarap niya is to be a yes mom. Na kapag humingi ang anak mo, hindi naman makakasama, you can always say yes. Kaya nung huling Disneyland namin sa Japan, last year nasa Japan kami. Sinama ko pa yung mga in-laws ko. Boost. Pero yung anak ko bibili ng ice cream sa Disneyland, turkey leg sa Disneyland. Sabi ko, pwede naman natin kainin to sa labas, sa loob-loob, kung magkano lang to. Pero na-realize ko, iba yung experience sa mag-ice cream ka sa loob ng Disneyland, di ba? Yung turkey leg, magkano yung turkey leg? 1.5 sa pesos, isang turkey leg. Pero buti na lang kaya, may resources eh. Diba? So, ang sarap ng pakiramdam that you can always say yes to your kids sa anong gusto nila. Diba? Sa anak ko kanina, sabi sa akin ni Santi, Dad, can you buy me a new rubber shoes? Alam mo, yung subconscious mind ko, gawa pa naman yan eh.
Yung kagad na sabi ko sa kanya, gawa pa naman yan, ba't ka bibili? No, look na do, pud na yung ilalim. Na-realize ko, kasi ito yung standard na kinalakihan ko. Hanggat hindi nabuka, baka ako buka na. Bumuka na nga po. Lalagyan pa ng ano. Papatayin ko yan. Ay, thank you bro. Alam mo ko, hindi ako nakain ng ulam lang. Kasi lumaki ako na mali na kumain ng ulam. Dahil nag-aaksaya kang kumain pag walang kanin. Di ba? Hindi ka mabubusog eh. Mabubusog ka. Pag-aaksaya kang bumili ng damit nang hindi pa sira. Kaya, sabi ng ano ko si Sean, that why is your t-shirt has a hole? Kasi mga t-shirt ko pang bahay, laging may butas. Sabi ko, ba't nga ba ayaw ko naman bumili? Kaya lang siguro, yun ang kinalakihan ko. Talagang, ano, yung, biruin mo yung suot kong damit nung isang beses, kupas na short. Tapos, yung libreng t-shirt lang ng, libreng t-shirt ata ng bakery yun. Di ba? Pero, sa akin, parang parang, dati nga kumot namin sa bahay. Yung ng arena, katsa ng arena. Katsa ng arena. Tapos kami, hindi ka bibili ng damit, pambahay. Yung pinaglumaan mo ang pambahay mo, maling bumili ng damit na pambahay. So ako, subconscious ko kanina, ba't ka bibili? Ano ang nireklamo niya? May butas na raw yung loob. Yung loob kasi, di ba, minsan nabubutas yun. Sabi ko, natural lang na mabutas siya. No, look that. Pinakita niya sa akin yung soul food na raw. Hindi pa, okay pa. Tapos na-realize ko, may pera naman ako. Sabi ko, okay, I'll buy you on Wednesday. I'll date you on Wednesday and I'll buy you on Wednesday. Di ba? Kasi, lumaki akong ganun eh. Diba? Pero ang sarap pala, nung pag may gusto ang anak mo, hindi naman masama yung hinihingi niya. Sapatos, di ba? Isang taon na rin ata sapatos niya, o mag-iisang taon na. May pera ka naman. You can always say yes. Kaya lang kasi kuminsan nga, pag hindi natin kaya, we always say no. Bakit sa akin, ang sarap nung pakiramdam itong 5 days ko, pakiramdam ko ang pogi-poging tatay ko. Di ba? Binis-class ko si Summer. Talagang iba yung, pangalawang business class niya na yun. Hindi niya first time to. Nakita ko sa story. Tuwan-tuwa siya, lalo yung kay Taylor Swift. Kasi ang daming kaibigan niya naiinggit sa kanya. Dahil nakapag-Taylor Swift siya. Floor seat pang binili ko sa kanya. If you're going to pay for an experience, get the best experience na. Babiyahe ka, mag-business class ka na. Huwag mo nang panghinayaan. Experience yun eh. But of course, dapat kaya. Kung ipipilit mo, maapektuhan savings mo, may apektuhan investment plan mo, mali rin. Kaya ang keyword, dapat kaya. So ano lang ang gagawin natin? Papalakihin lang natin yung ating ability to pay. Di ba? Yung ating buying power, papalakihin lang natin. And this is the reason why nagsasantay tayo. Kayo, may negosyo na kayo, may trabaho na kayo. Ba't nagsasantay pa? Kasi gusto natin palakihin yung buying power natin. Yun eh. Di ba? Si Summer ganyan, pag sinend niya utak niya, oo, nagsisend siya. Talagang pag may gusto siya, gagawin niya. Kaya naman, ibinibigay ng tatay. Sabi ng Biblia, di ba, the Lord will give you the desire of your heart. Pag may gusto ka talaga, tatay natin siya eh. At nakita niya na gusto mo, bibigay niya talaga eh. Di ba? Si Summer, dahil gusto niya, binibigay ng tatay. Ganun din tayo. If we set our mind into something, bibigay ng Diyos eh. So, set your mind sa diamond position, sa regional travel, sa first million. Yes. Bibigay ng Diyos yan. Trabahuhin mo. Kasi pag sinet mo, magugulat ka, trabaho ka ng trabaho. Every day, you are doing something for something. Diba? Yung result, bahala ng Diyos magbigay nun. Basta ako, the reason why I kept on doing something, and up to now, I'm still doing something, it's because pagkakatiwala ng Diyos sa akin to eh. Ayoko maging tamad na alipin eh. Alam mo, ayoko maging bad steward. I want to be a good steward. Pinagkatiwala sa akin ng Diyos ito eh. Itong something, pinag-pray ko to, binigay sa akin. Diba? Ayoko maging masamang katiwala. And as a steward, I will keep on doing this. Every day, I have to do something for my business. Yung result, bahala na Diyos doon. Ako yun ang suggestion ko sa inyo. Diba? Set your eyes in doing this business for the next 15 years. Set your eyes in excelling in doing this business. Not just do this business, but excel in doing the business. If you excel in doing the business, magugulat ka na lang. Sa term ni John Kalu,
mag-aalay ng universe. Pero sa ating mga Christians, bibigay ng Diyos yung desire ng puso. So, sa akin, ang challenge ko rin sa inyo is be a good steward. Mga katiwala tayo ng Diyos, mga Christians tayo. Be a good steward of God's blessing. Kahapon, nasa Singapore, nasa Hong Kong kami, noong Saturday, may nag-interview sa akin, nagpo-motivate sa akin para maging negosyante. Ang sabi ko sa kanya is, the most unevangelized sector of the society is the business sector. Sabi ni Francisco. So, how can you evangelize the business sector if you are a business person? Kasi kung hindi, hindi ka naman papakinggan eh. Diba? Pero pag malaki negosyante ka, papakinggan ka. So, stepping stone natin ng Sunday. This could be our, ito yung jumpstart natin into maybe something bigger later. Diba? Pero ang kailangan, pagbutihin nyo, maging mabuting katiwala kayo sa blessing ng Diyos. Nakwento ko na ba sa inyo yung isa sa wife ko? Gusto kong mag-excel sa Sunday. 1984, namatay daddy ko. 1986, na-convert kami sa church. Nung namatay ang daddy ko, well off kami. May school bus kami, may paupahan kami, may canteen kami. Kami lang yung may magandang bahay sa Toklong, sa barangay Toklong sa Imus. Kaya lang, nung namatay ang daddy ko, mami ko na nag-take over ng business. Ang mami ko napakabait, talagang napakabuting ina. Pero syempre wala siyang experience sa pagninegosyo. Na-shock siya nung mga iniwang responsibility sa kanya ng daddy ko. Minsan naka-accident yung school bus, hindi niya alam ang gagawin. So napabenta yung mga negosyo namin. Ay, ang pamilya na yan. Kaya naghirap yan kasi naglingkod sa Diyos. Kaya sabi namin magkapatid, kami ng ate ko, kailangan, we need to bring back yung karangalan sa Diyos. Kung kailangan mapatunayan natin sa mga kapitbahay natin na hindi totoong maghirap tayo dahil sa naglingkod tayo sa Diyos. So, yun yung isa sa motivation ko kung bakit kailangan ko maging successful. Diba? At yan hindi na lagi ko sinasabi sa Panginoon. Lord, pag ako bumaksak, yung kapurihan mo, lagi ko sinasabi yun. So sa akin, mga Christians tayo, yun din ang challenge ko sa inyo. Diba? Kailangan mag-excel tayo sa ginagawa natin. Kasi may Diyos tayo. Yung patutuo natin, dapat tingnan natin. And of course, pagkakatiwala ng Diyos sa atin yung business natin sa Sunday. Diba? Hindi naman lahat nabibiyayaan ng alam mo yun, understanding sa negosyo. Marami nga tayong pinipresentan eh. Alam mo, kailangan niya ito. Pero siya pa yung negative, hindi niya maintindihan. Diba? Ang daming ganyan. Yun lang maintindihan mo, yung networking, ma-appreciate mo siya. Biyaya rin na Diyos yun eh. Diba? Kasi binigyan ka ng understanding. Hindi lahat nagkakaroon ng gano'n. So sa akin, the fact that we have been blessed with such an opportunity, and you have been blessed with a good team. Diba? In fact, you have the best mentors sa Sunday. Diba? So, suggestion ko, strive to excel in something. So, how can you excel? Magmamanifest yan eh. How fast you become diamond. Diba? How soon you earn your first million. Diba? Qualifier ka ba ng mga incentives ng Sunday? So, hindi lang challenge ko sa inyo. Kaya yun eh. Kaya yun. Hindi ko kayo mabigyan ng tip kung paano ba mag-diamond kagad, kung paano ba mag-qualify sa travel. Because honestly, wala naman akong bagong tip na ibibigay. Because the business is very simple. In fact, hindi nga tayo nagtuturo dito ng mga selling technique, ng mga closing technique. Hindi. Hindi ka naman nagbibenta dito ng mga million-million para kailangan mo ng closing technique eh. Diba sa atin, you just have to be a believer of the product, believer of the opportunity, and share it. Kasi pag believer ka, magugulat ka, ang dami nang lumalabas sa bibig mo. Diba? Ako nga, nung nagsisimula ako sa Sunday, mahigit 1 oras ang presentation ko. Sa dami ng magagandang bagay na iniisa-isa ko sa kanya. Ano yung mga advantages? Iniisa-isa ko sa dami. Saan ang galing yun? Sa belief ko. Diba? Sa belief ko. So, sa akin, if you know your why, and if you believe strongly in what you are doing, yung how to do the business will follow.